ayun, sa dadaanan po na Kayawan. Pinag-prepare ko dito na sana walang madisgrasya at puro kasiyahan yung kasiyahan po yung nangunguna sa barangay po na Yes. Gusto ko, pwede ba ako mag-ano? Gusto ko yung sinabi niya, kasi bilang kabataan, nag-start na siyang magkaroon ng burden na yung sana safe lagi itong lugar na to, walang masamang mangyari dito. Ang tanong nga dyan ilang bang ganyang kabataan ang ganyan ng panalangin? Di ba? Kundi iniisip lang ng cellphone. Oh, amen. Pero ganyan, nagkakaroon na kayo ng burden. So, ano yan, lumula ko mga sitlan nyo. Nagprodumaktul din yung burden. Yan. Kasi out of burden, yan kayo kikilos ng mga kabataan. At magiging ano kayo, di ba ang kabataan daw dapat ay ano? Pag-asa ng bayan. Bayan. O, pero kung ang kabataan ay hindi maayos ang ginagawa, anong tawag doon? Masakit ang ulo ng bayan. Pero taga-Faith Fellowship hindi ganon. Amen? Amen. Amen. Palagpakan natin si Sam. Wow. Mag-start lang naman namin. Mag-share na kayo. Ako, na-bless ako. Na-encourage na ako. Kasi, siya, wala. Actually, lagi ko silang sa prayer, lagi ko silang nakakasama. Kilala mo. Lagi kong pinagpipre pala dati. Dahil sila yung mga... Buti ka pa. Pero ako hindi. Hindi ko kayo nakakalimutan po sa prayer. Kasi lalo si Ate Kenya nung na video. O magsimba ka po. Sobrang na-bless po ako ngayon sa nakita ko sa mga Kabataan. sa side. Kasi meron kaming na-encounter na isang matanda. Yun yung masarap doon. Hindi nagagamit na rin pala ngayon sa Panginoon. Oo. Wow. Yung nakakausap mo sila. Kasama namin sa Bible study noon. Bahay. Ngayon, siya nang nag-encourage. Magpatuloy tayo. Oo. Sir Rubilin. Sige, ako po. Good morning po sa ating lahat. Morning. Ako po yung nagpapasalamat at nakasama ko po kayo. Yung iba mas nakilala ko pa po kayo habang naging kasama si ate. First time ko po nakita kanina pero na-bless po ako sa inyo. Sila yung mga isa sa mga puhunan ng... Oo nga po. And then along the way po, habang naglalakad po kami, alam niyo po yung heart ko po, parang naniniyak-niyak po na nakikita itong lugar. Kung gaano po siya kaganda, pero doon sa likod ng ganda niya, alam mo yung may mga kaluluwang Marami. na mapakinggan yung salita Oo, ng marami. Panginoon. Parang nakita ko na itong barangay na to sa salita ng Panginoon. Kulang lang ng manggagawa. Oo. So, na ilagay sa heart ko na kung sama-sama lang na gagawa tayong lahat, marami po tayong ma-accomplish para sa gawain ng Panginoon. Amen. And yung mga youth, nakita ko na kayo po yung gagamitin. No? Basta willing lang po kayo magpagamit. Then kasama po yung mga nanay natin, mga pastor. Doon po. And then, may mga na-meet po kaming mga tao. Na-bless po ako, pastor, na habang pinag-review po. Si yung 70 years old, yung pasiglahan niya, nakita po po paano po yung, malayo pa lang siya, parang ang sigla na ng mukha niya, sabi ko, parang may kakaibang espiritu ito. 70 years Oh, old? 70 years old. Yun pala, yun yung mga sinaunang mga napagpagpustadihan din. Na mga tao. Kaya alam na Na-bless niya. kami sa kanya kasi nga yung eagerness niya na mag-serve kay Lord sa kabila ng edad niya. Ayun, masigasig po siya pala na naglilingkod sa Panginoon. Yun po. At saka marami po doon. May napag-trip po si Pastor Martin po. Nakakatuwa lang kasi talagang
Lito, nagana po diyan? yung Holy Spirit na kumikilos po sa amin habang Si Lito. nagpipiligan. Yun, yun sa Kabanyagaan. Si One of Lito. the thing na na-impress, hindi lang sa akin, si Pastor Martin po, na-impress po siya ng Holy Spirit na why not magkaroon ng evangelism dito Yes. sa lugar na to. Amen. Diba? Kasi marami po talagang tao na Oo. gustong makarinig ng salita ng Diyos. Alam ko na mapupuno po itong lugar na to. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Yes. Yun nga po, maging handa lang po yung kamiling. Kayo po Oo. yun. Yes. Kasi kayo po yung nandito. So, kayo po yung unang gagamitin talaga ng Panginoon. Sabi ko nga, habang naglalakad kami dyan, sabi ni Ate Bel kasi, dito nakatira si ganito, dito nakatira si ganito, dito nakatira si ganito. Tinuturo po niya yung mga bahay nyo. So, sabi ko, Lord, kung sino man po yung mga taong nakatira sa bawat lugar na yan, i-anoint ko po sila, Panginoon, na sila po yung gagamitin Sila yung sa mga asin at ilaw. Amen. Diba? Tama po ate, asin at ilaw. At sigurado na yung church ng community talagang magbubuo po siya. Ayan, sa tulong po ng Panginoon. Amen. Kasi pinagkatiwala sa atin. Basta willing lang po tayong magpagamit. So, papuri po sa Panginoon. Sa Amen. Amen. Meron ba akong idadagdag pala? Kasi ang dito, yun, yung naririnig dito, mahirap pasukin ng ang gabiling. Kaya once. Mahirap daw na yung gabiling ng gaspal. Pero alam nyo, habang naglalakad kami kanina dyan, Open na. nandito na, sabi ko, nandito na yung gaspal. I-spread ka lang. Kaya ang kayawan kayo ay gagamitin ng Lord para i-spread yung salita. Tama yan. Sa kami. Tayo. Kaya magpatuloy tayo mga kabataan. Si Lord ang magbe-bless sa inyo sa ginagawa ninyo. Maging tayo mga matatanda. Hindi ba? Ay, may ka. Be-bless tayo. Hindi, yung mga young adult. Young adult. Galing ah. Mga young adult. Ayun, sa inyo. Tumayo nga yung kasama mo? Ayun, oo. New generation. Oo. Kami po yung napunta sa Daco Paroon. On the other side. Opo, doon po kami sa may Burok 7 po. Sila yung So, purok ang siya. daanan po namin ay, Apo. yun, doon. Yung po ang daanan namin. And yung mga na-realize, parang pinakita po sa amin ng Panginoon is that, una po, observation po namin, lahat ng gate sarado. Siyempre maaga pa. Opo, sarado at marami pong aso. Tapos napansin po namin na parang Meron na po. doon po sa mismong may lugar po ng wedding. Doon po kami masyado naka-encounter ng maraming aso. So parang ako yung first time na po doon, parang hindi po kami welcome. So nakita po namin is that Sino walang kapising yung place na po yun, nakikitaan po namin siya ng parang wall of stronghold na kailangan po talaga ng yung isa po din namin, napansin po namin na yung bawat kinakausap po namin tinatanong po namin kung tinatanong po nila nanay kung nag-church pa sila. Ang sagot po nila, church po sila. So may dinadalon po sila mga simbahan, ganun po. Pero yun nga po, yung pinaka-nagano po talaga sa amin is that kailangan pa po, yung part na po doon, may church po kami nakita. Kaso, I think house church po and then gospel. Sister, tape. Sige po. Etna. Mamaya na lang. Basta. Yung mga po yung nakita po namin doon, and then, ano talaga namin is that kailangan labanan sa prayer po talaga. Yung lugar na po yun. Amen. Si Pastor Kenneth ba? Yan din yung parang sinabi mo po dyan na parang iba yung na-feel namin dun sa natin kasi parang
kami kasi parang hindi kami welcome sa part na to. Kasi namin po sila na sarado ka noon. Then napansin namin na sobrang daming up talaga dun sa part na yun. Then na-realize namin na kahit si Jesus Christ that time na parang tinatakol siya na parang sinusunod niya yung gospel pero hindi tinatanggap ng mga tao. Pero sa kabila ng lahat ng mga yun, nagpatuloy siya. Then the end, parang nagbunga din lahat ng mga paghihirap niya. Parang gano'n na talaga sa atin na magpatuloy lang tayo sa nasimulan natin. Then unti-unti mapapansin natin na Meron pa po ba? Napansin ko rin po na dahil first time ko, ngayon ko lang din po nalipot itong lugar. Kasi naitamang lang talaga ako dito nagasulit talaga. Sabi ko, marami mga pero pag-usap ko ng mga marami yung mga bata, mga kabataan. Gusto ko rin sana na yung mga bata ay magkaya nila. Amen. Kapit na po. Oh, yun. Yun ang Bible study. Maging abala sa paglalaro sa anumang bagay. Gusto ko maging abala din sila para Lalo na yung DVPS. Ako din, sa mga kasama namin, halos kay Sam, na yung naging GPS namin. GPS. Alam niyo yung sabi ko sa nito, dyan, papunta dyan. Alam niya, hindi kami nawala. And yun nga, napansin ko din na maraming aso. Sabi ko, maraming aso dyan, sinakalubungan ng maraming aso. Sabi ko, atras na tayo. Hindi, Kami wala. aso lang ang mga yan. So, nakita ko yung talagang eagerness nila na magpatuloy. Alam niyo yung mga ganong attitude, kailangan niya sa ministry. Amen. Hindi nagpapa-apekto sa mga challenges, mga Yes. kahit sa aso, Amen. And sa nakita ko doon na crowded. Sino yung sabi kanina na crowded? Si Sam, sabi niya crowded yung kasi nag-pray kami doon sa may boulevard. Anong nakita niyo, sabi yung crowded. Yes. Yun nga yung nakikita natin crowded pero yung crowded doon, yun yung vision natin na dalhin natin sa church. Na sa church magsiksikan, hindi sa mga community. So, praise the Lord kasi andito na. Pasimula na tayo sa pinapagawa ng Panginoon dito sa Amen. Barangay Kayawan. And napakaganda ng inyong mga reflection. And alam kong may gagawin ng Panginoon sa barangay. Amen. So, yun. Amen. Ako din, gusto ko rin mag-share. Nakita niyo, nabasa niyo na ba ito? Barangay. Barangay Peacekeeping Action Team. Wow, galing nasa saktong lugar pala tayo. Oh, Ngayon ko lang nakita to Kung sino man yung mga Barangay Peacekeeping Action Team, kasama tayo Oo. doon. Kasi dala-dala natin yung message ng kapayapaan. Oo, sakto pala tayo dito. Yeah. Amen. Okay, yung aso sa amin, yung aso ang takot sa amin. di ba? Walang asong yung mga aso, kaya lang natakot sila sa amin. Tama si Pastor Sam, nakita ko rin dito na paglibot namin ganyan, there is peace na dito sa inyong lugar. Amin ba? Sabi ni Ate Bel, mga pastor yan, ano yan, ganyan yan. So marami na rin. So ibig sabihin marami nang nagpipray dito. Si Ate Erna, nakausap namin, nagpipray din daw siya dito lagi. So, alam niyo ba na sabi ni Kenneth na magpatuloy lang tayo kasi nag-start itong ministry dito, 2010 daw, sabi ni Ate Bel. 2010. Oo, tapos ang daming mga naging problema. Hinto, ganyan-ganyan. Pero hindi hinayaan ng Panginoon. Oo. Di ba? Kasi sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, even the gate of hell shall not prevail against this church. Amen. Oo, kahit pintuan daw ng impyerno, hindi mananalo dito sa iglesia dapat ito. na. Amen. Amen.
So ngayon, I think it's time for harvest. Yes, Diba? amen. 14 years na eh. Oo. Matagal na rin yun eh, no? Oo. So sabi ko, alam nyo ito. Hinog na, hinog na. I think hindi ito RTT bibig. Oo. I think revelation ito ng Panginoon. Sabi ko kay Pastor, Pastor, itong Kamiling, isa sa magiging pinakamalaking churches ng Faith Fellowship. Amen. Itong Kamiling. Oo. Itong Faith Fellowship Kamiling. So, magpatuloy lang tayo. Kayo, mga kabataan, and tayo, mga young adults. Amen. No? Para ma-experience natin yung blessing ng Lord. Ano bagets? Amen ba yan? Amen. Experience natin yung blessing ng Lord. Sabi ni Elijah yata o kaya Isaiah yata o Elijah o Elisha, I forgot the name. Sabi niya doon sa isang general or kapitan ng sundalo doon sa Old Testament na hindi naniniwala sa sinasabi ng propeta. Alam niyo sabi ni Elijah, I think Elijah, sabi niya, makikita mo pero hindi mo matitikman. Sabi niya, no, kaya maniwala tayo para matikman natin yung blessing ng Lord. Amen. Dito sa kaya, dito. Bye-bye. Bye-bye. Against the light yan.